Kamusta mga kababayan? Hashtag #WalkWithLandito, ang inyong go-to para sa mainit na chika at matalas na political takes. Para sa Pinoy youth at OFWs mula Quezon City hanggang Dubai, Riyadh at Los Angeles, California. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong iskandalo na bumubulabog sa social media at Senado. Lagot, asawa ni Maine Mendoza, Congressman Arjo Atayde, kinanta ng mga diskaya, 60 milyones ang nakulimbat. Ano nga ba ang totoong kwento dito? Teka, bago tayo mag-dive, i-hit nyo muna ang like button, i-subscribe at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong chika. Kung nasa abroad ka, shout out sa mga kababayan natin sa UAE, Canada, Japan at Australia. I-send nyo rin ang super thanks para suportahan ang content natin. Ready na? Tara, simulan natin. So imagine this ikaw si Maine Mendoza, kilalang kilala sa Itbulaga, happily married kay Congressman Arjo Atayde, tapos biglang boom, isang Senate hearing, kinanta ang mag-asawang Sara at Curly Discaya, nasangkot daw si Arjo sa 60 milyong pesos na anomalya sa flood control projects ng DPWH. Ano ang gagawin mo? Siyempre, ipagtatanggol ang asawa mo at yun nga ang ginawa ni Maine sa kanyang ex-post. Teka lang muna. Those are baseless allegations. Wala siyang ginagawang masama. Pero teka mga kababayan, totoo kaya ang aligasyon ng mga diskaya o isa na namang political drama para lang siraan ang mga Atayde? At bakit nga ba laging nadadawit ang mga politiko sa ganitong klaseng iskandalo? Let's break it down para sa kabataan at OFWs na gustong malaman ang totoong laban sa Philippine politics ngayon 2025. So ano nga bang nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 8, 2025? Si Curly Discaya, isang contractor, nag-testify na si Arjo Atayde daw ay kabilang sa mga politikong humingi ng kickback mula sa flood control projects. Ang sabi, 60 million pesos daw ang involved. Pero teka, hindi lang si Arjo ang nadawit. Maraming congressmen daw ang kasama sa listahan ng mga diskaya. So tanong, totoo kaya ito o isa na namang publicity stunt para magpapansin? Kung titignan natin, parang script ng teleserye ito, di ba? Isang contractor biglang nagsalita sa Senado tapos nadawit ang asawa ng isang sikat na artista. Pero bago tayo magmalaki ng lagot si Arjo, tignan muna natin ang facts. Ang mga diskaya, kilala sa construction business. Pero history ring ng kontrobersya, sabi sa hearing, sila daw ang nagbigay ng pera sa mga politiko tulad ni Arjo para manalo ang kanilang kumpanya sa government projects. Pero wala pang solidong ebidensya na ipinakita. Purely allegations pa lang. So mga kababayan, chill muna tayo sa hate comments Si Maine bilang loyal na asawa, agad nag-post sa X, please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. Wala siyang ginagawang masama sa loob. Grabe, parang linya sa ang probinsyano pero seryoso ito. Si Arjo naman, diretsong pinabulaanan ng mga aligasyon. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. Hindi totoo mga akusasyon na ito. Okay, pero let's be real sa Philippine politics, kapag nadawit ka sa skandalo, guilty ka na agad sa mata ng publiko, lalo na sa social media. Sa Instagram ni Maine, grabe ang comment section Madam, kailan po ma-deactivate ang IG? Nilaglag na po ni Discaya ang asawa nyo. Ouch, ang sakit noon, di ba? Pero teka, bakit kailangan i-bash si Maine? Wala naman siyang kinalaman sa politika. This is why we need to be critical, mga kababayan. Hindi porket asawa siya ni Arjo, kasama na siya sa krimen. Let's focus on the issue, not the person. Okay, ngayon, let's zoom out Bakit nga ba laging may ganitong balita sa Pilipinas? Flood control projects, infrastructure, DPWH, parang every year may bagong anomalya. Alam nyo ba, ayon sa Transparency International, nasa 115th spot ang Pilipinas sa Corruption Perceptions Index noong 2024.
Meaning, sobrang laganap pa rin ang korupsyon sa bansa at yung mga proyektong tulad ng flood control na dapat tumutulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo, sila pa ang pinakamadalas na nadadawit sa anomalya. Okay. Para sa mga kabataan at OFWs, mahalagang intindihin ito. Kayo mga Gen Z at Millennials, kayo ang magmamana ng sistemang ito. At kayo rin ang mga OFWs sa Dubai, Saudi at Singapore, kayo ang nagpapadala ng remittances na ginagamit sa mga proyektong ito. Pero saan napupunta ang pera? Sa bulsa ng iilan. Kaya nga sabi ni Mayor Vico Soto, kailangan maging nakakadiri ang korupsyon. Tama siya, dapat tayong magmalasakit, pero paano? Okay, kung ikaw ay isang kabataan sa Quezon City o isang OFW sa Abu Dhabi, bakit mahalaga ang issue na ito? Una, ang mga proyekto tulad ng flood control ay direktang nakaka-apekto sa inyo. Kapag nagkakaroon ng baha sa Metro Manila, sino ang lubog? Kayo. Kapag nawawala ang pondo, sino ang hindi nakikinabang? Kayo rin. At para sa mga OFWs, ang perang ipinapadala nyo pauwi dapat napupunta sa mga proyektong mapapabuti ang buhay ng pamilya nyo. Hindi sa bulsa ng mga politikong gala tulad ng sinasabing ng mga netizens kay Arjo Atayde. Pero teka, bago natin husgahan si Arjo, let's ask, paano natin malalaman ang totoo? Ang mga hearing sa Senado ay parang show lang minsan, puro drama, kulang sa aksyon. Kaya ang challenge sa inyo, mga kabataan, maging aktibo. Magtanong, mag-research, wag basta maniwala sa expose o TikTok videos. Okay. At para sa mga OFWs dyan, gamitin ang inyong boses. Kayo ang malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas. Okay ha? Kapag may ganitong issue, mag-comment, mag-share at mag-demand ng transparency. Ngayon, let's have some fun. Sabi ng mga netizens sa Reddit, daming time ni Konga, remote worker ang peg. Ha, grabe. May point naman. Si Arjo kasama si Maine parang lagi na sa bakasyon. London, Japan, US, parang travel vlog na ang peg. Pero teka, joke lang yon ha. Ang tanong, paano nga ba nila binabalance sa public service at personal life? Kasi, let's be honest, kapag politiko ka, 24/7 ang trabaho. Pero kapag lagi kang gala, nako, baka sabihin ng mga kababayan, magtrabaho ka naman, Kong. Yan. Okay, sa conclusion na tayo ha. So, ano ang aral natin dito? Mga kababayan, una, ang iskandalong Arjo Atayde isang paalala na sa Philippine politics, madaling mag-aligasyon, pero mahirap magbigay ng pruweba. Si Mena bilang asawa, ipinagtanggol ang kanyang mister. At si Arjo naman nangakong ipaglalaban ang kanyang pangalan. Pero ang tunay na laban, nasa atin. Ha? Yan sa kabataan at OFWs na gustong-gusto ng pagbabago. Kaya naman mga ka-walk with Lan, #walkwithlan, i-hit nyo na ang like button. Kung nagustuhan ninyo itong breakdown nito, subscribe na rin para sa weekly political takes na diretso sa punto at may halong ngiti. I-share sa mga kaibigan nyo sa Manila, Cebu, Davao, at sa mga kababayan natin sa UAE, Canada at Australia. Kung gusto niyo suportahan ang channel, mag-send ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Comment down below, ano ang tingin nyo sa issue na ito? Guilty ba si Arjo o biktima lang ng politika? At anong gusto ninyong pag-usapan natin next? Tara na, magchika tayo sa comment section. #walkwithlan. Para sa kabataan at OFWs from Quezon City to Dubai, salamat at hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas.